tayong naririnig, nakikita ng mga kakapusan, kawalan, o kakulangan. Yung tinatawag natin sa English na shortages. Meron tayong narinig na tinatawag na shortage of water supply. Bagamat dito sa probinsya, hindi natin naranasan yan. Sa Metro Manila, siguro naman, napapanood natin sa balita, talagang nag-aaway-aaway pa sila. Kapag naunahan, nasingitan, saan? Sa pila ng pag-igip ng tubig. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng ganyan mga balita. Diba? May mga panahon sa Metro Manila na talagang may experience what? Shortage of water supply. Kaya nga minsan, ang iniinom nila galing pa sa tangke ng bumbero. Imagine niyo yun? Irarasyon kung saan parte ng Metro Manila. So there is such thing as shortage of water supply. Ano pa? Minsan nagkakaroon tinatawag na panic-buying dahil sa shortage of rice supply. Dahil meron mga tinatawag na mga hoarding, mga itinatago, iniipit yung mga rice supply para magmahal. At pag mahal na ang presyo sa ilalabas. Kaya nga sa totoo lang, ang pagsasaka ngayon ay hindi na magandang talagang pagtuunan ng pansin para sa kabuhayan. Hello? Hindi na maganda ngayon kung mag-i-invest ka man. Talagang sabihin natin very critical ang pag-i-invest ngayon sa mga sakahan. Dahil na kung ang mga pagtatrabahuin mo sa bukid mo, hindi mo mapagkakatiwalaan. Minsan nga, ay kadugot, kalaman mo, uutakan ka. Hello? Di ba? Inuutakan tayo. Kahit na minsan magpaalaga ka sa pispan, uutakan pa rin eh. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ka ganun. Dapat tayo mautak lang, hindi tayo nang uutak. Mautak lang tayo, pero hindi tayo nang uutak ng ating kapwa. Kasi pag ginawa natin sa kapwa natin yon, baka tayo upakan. Kung inuutakan natin sila, baka tayo upakan. Nalay mo pa ito ba? Yan. Tanto pala kayo sa nalalapit na kasal ni John Ray. Fasting tayo lahat. Water supply, rice supply, ano pa? Minsan shortage of electrical supply. Lalo na kapag dumating ang tinatawag natin mga kalamidad, na apekto ng mga poste, mga transformer. Di ba? Nagkakaroon ng shortage of electrical supply. Minsan nga dito sa Gapan, Nueva Ecija, naabutan ko yung talagang ilang buwan. Talagang may problema sa supply ng kuryente. Naranasan niyo ba? Yung sabihin niyo naranasan niyo, kayo talagang taga Nueva Ecija. At meron din tinatawag na shortage of oil supply. Kaya taas ng taas ang bilihin ng petrolyo sa kadahilanan may mga hoarding pa rin. Itinatago, iniipit ang mga supply kaya nagkakaroon ng shortage. Pinatataas ang presyo. At meron din tayong tinatawag na shortage of employment. Kaya maraming walang trabaho. Kakulangan, kakapusan ng pagkakabuhayan. Merong isang bagay na hindi kailanman magkakaroon ng shortages o kakulangan o kakapusan. Alam niyo kung ano yun? There will never be a shortage of lost souls. Hindi kailanman magkakaroon ng kakulangan ng mga kaluluwang nangangailangan sa Diyos. Hanggat may taong ipinapanganak, may mga taong nangangailangan sa Diyos. Amen? Kaya nga nagtataka ako sa maraming Kristiyanong simbahan Nagagawa pa nila kunin ang may membro ng may membro, pag-interesan ng membro ng may membro. Samantalang napakaraming tao ang nagkalat, naglipa na sa mundo na walang Kristo sa kanilang mga puso. Walang pagkakilala sa Diyos. Bakit ang pag-iinteresan mo ay yung nasa loob na ng bahay ng Diyos? Porkit ba hindi ikaw ang nag-aalaga? Kinakailangan makuha mo't ikaw mag-alaga? Hindi na.
Ang ating target ay ang mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Wala pang katiyakan sa kanilang buhay na si Kristo ang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya na ang paalala ko sa ating mga estudyante sa mga colleges, kung meron kayong mga kaklase ng mga born again na, huwag nyo na silang aayain dito. Ang targetin nyo, yung mga kaklase nyo na hindi pa born again. Amen! Kasi magkakasamaan ng loob eh. Kung nahikayat mo dito yan, iniwan yung church niya, sa atin mong gawin yun. Masasaktan tayo kahit pa paano, di ba? Hindi na nga lang tayo manlalabang kasi sabi ng Biblia, gantihan ng mabuti yung kasamaan. Pero, ethically, hindi dapat ginagawa yun ng isang matinong Kristiyano. Nakabilang sa isang matinong simbahan. Amen po ba? Maliban na lang, lalo na kung inaakay mo, active. Maliban na lang kung 5 taon, 10 taon, na talagang siya wala nang inaati ng church. Kahit sa'yo may pinanggalingang original, kahit itawi mo na, ayaw pa rin, talagang gusto na sa'yo, yun ang mga exemption. Pero yung active, nagsisimba pa rin, kukunin mo, dadalhin mo rito, hindi tama yun, mga kapatid. Amen po ba? Maliwanag po ba yung mga kapatid? So there will never be shortage of lost souls. Hindi kailanman magkakaroon ng kakulangan ng mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Palagpakan natin ang ating binasa, mga kapatid, na bahagi ng kasulatan. Dito ho ay pinag-uusapan ang patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Listen, si Jesus Christ, kaya muling nabuhay, ang isa sa dahilan ay patungkol sa tibok ng puso ng Diyos. Kung bakit muling nabuhay si Jesus Christ ay upang ipadama, ipaunawa sa kanyang mga alagad ang tunay na tibok o tinitibok ng puso ng Diyos. Listen, this passage of the Scripture speaks about 2 kinds of God's heartbeat. One, it's the heartbeat of world evangelization. Ang tibok ng puso ng Diyos ay ang buong sanlibutan ay malaganapan ng Ebanghelyo. Pangalawa, lahat ng nalaganapan ng Ebanghelyo, tumanggap ng Ebanghelyo ay pangalawang tibok ng puso ng Diyos, gawin nating alagad ni Kristo. Ito ho ang tibok ng puso ng Diyos. Kung ang mga puso natin may tibok, ang puso ng Diyos may tibok din. Word evangelization and disciples multiplication. Naliwanag po kayo, mga kapatid. Now listen, every Christian is a missionary. Sabihin mo sa katabi mo, you are God's missionary. Pag sinabing missionary, in short, you have a mission. Hindi ka pwedeng tawaging missionary nang wala kang mission. Kaya sinabing missionary because you carry a mission. Kaya missionary. Amen po ba? Amen. And every non-Christian is a mission field. Kung tayo mga Kristiyano, tayo ang misyonaryo, yung mga hindi pa na kay Kristo, yung hindi pa nakakilala sa Diyos, sila ang ating mission field. Kaya kung meron kang kasambahay, meron kang kaibigan, kaeskwela, kapitbahay, kamag-anak, na hindi pa nakakakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, they are your mission field. Sino rito yung mga estudyante sa college? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Huwag kinaiya. Yepoy, ito ba yung estudyante sa college? Graduate na. Okay, taas ang kamay. Kayong mga estudyante sa college, yung eskwelahan ninyo at mga estudyante ron, mga klase nyo, kaibigan nyo ron na hindi pa born again, they are your mission field. You are God's missionary in your school. Sino rito yung mga high school? Taas ang kamay. Si Miko ng high school. 1, 2, si Jerome. 3, 4, 5. Miriam, high school ka rin? Ang tingin ko si high school principal eh. Okay, the same. Kung ikaw ay high schoolers, college student, kung ikaw man ay nagtatrabaho sa factory, sa opisina, o ano man ang lugar o mundo pinaglagay sa inyong Diyos, you are a plain housewife, meron kang mga kumakumari dyan, kachika-chika mo, na hindi born again, that is your mission field. Amen? Amen? Pati yung mga nakakatabi mo sa Dota, ano ba mga latest na laro ngayon?
Mission field mo yan. Okay lang sana na naglalaro ka ng computer eh. Provided na ano, at the end of your game, dapat na isi-share mo naman si Kristo. Sa iyong katabi, sa iyong kalaro. Hindi pa ba tayo? Napakan natin ang Panginoon.